bumalik sa Pilipinas ang ating mahal na Pangulo dahil ang nangyari po ay sa kasaysayan ng Pilipinas ay first time story ang nangyari itong paghuli at pagkidnap sa ating mahal na Pangulo. So, pumunta na Sir Bill. Hindi ko Ayan, Sir Bong, natanong na po namin yung ibang question kay Imam kanina. Ito lang po, Sir Bong, ano po yung magiging parang advice mo kay Torre, no? Sa mga pangyayaring ginawa niya kay Tatay Digong? Napakalinaw. At itong ilang araw naman ay meron tayong inquiry investigation sa Senate. Okay po. Ini-emphasize yung law, yung constitutional, halos nagkaka-divide na yung mga nandoon. Kitang-kita po yung violation ng ginawa ni Torre, itong PNP. Lahat naman siguro ay nakakalam sa batas, ay yung sinasabi ni General Torre ay mandato ng kanyang kagustuhan at kung sino man ang nag-uutos sa kanya. At alam po na sambayan ng Pilipino na nag-uutos sa kanya ang presidente ngayon na kasalukuyan na bangag. Kasi hindi nila binigyan ng pagkakataon ang batas sa Pilipinas. Ano ang gagawin sa Republika na isang malayang bansa na ang batas ay demokrasya? Ginawa nila ngayon yung democracy policies ay ginawa nilang disgrasya sa gusto nilang labanan. Napakalinaw po yan. At kung makikita niyo, binabanggit ni Senator Amy, tinatanong nila yung paghuli ba nung sinasabi na warrant of arrest, galing ba yun sa red tag o galing sa confusion na hindi tinutukoy yung paghuli sa isang taong wanted. Dalawa yun yung batas na sinasabi ron. Yun naman ay naintindihan ng buong sambayan ng Pilipino dahil nakatutok tayo sa investigation sa Senate. Malinaw na si General Torre ay ginawa niyang sariling desisyon yung hakbang na ginawa niya. Nakakita ba kayo na huhulihin mo ang isang Pangulo ng Pilipinas na gumawa ng isang kabutihan, hiyaharas mo? Nakakita ka na isang opisyal na military na yung abogado ng isang hinuhusgaan ay hahatakin mo, tatanggalin mo, na yun ang dapat i-provide, dapat yun ang nandoon sa kapaligiran ng mga taong hinuhuli ang kanilang abogado dahil yun ang sinabi ng batas. Kita-kita yung ginawa niya, paghahatak niya sa mga tao, lagi siya ikot ng ikot, hihilain niya ang ating dating Pangulo. Sobra, hindi na siya matatawag na opisyal. Ang tawag talaga sa kanya naging tangang opisyal dahil doon sa pananaw niya sa kagusto na nagutos sa kanya. Sir, gaano po kalalim ang suporta ninyo sa ating dating Pangulong Duterte at bakit po? Malalim po talagang suporta, hindi lang kami mga kapatid yung mga Muslim. Nakita ho nyo, sa tagal itong pamilyang ito, lalo na ho, unay ko na sa aming mga Muslim, gumanda ho ang buhay namin dito sa Mindanao. Gumanda ho ang buhay dito sa Davao ng mga Muslim. At ngayon lang ho kami nakatikim ng totoong batas, yung BARM. Kung matatandaan nyo, draft pa lang ng mga unang presidente, yung Bangsamoro Bisiklo, ay nagkakaroon na kami ng problema. Maraming debate sa Kongreso, maraming debate sa Senate, pero nung umupo ang ating mahal na Pangulo si Duterte, nakita nyo naman kung gaano naging napakaganda ang batas na ginawa sa aming mga muros dito sa Mindanao. Kaya yung utang na loob namin sa kanya, hindi mo matatawaran. Dahil ang tingin niya sa bawat Pilipino, hindi lang sa Muslim, ay kapamilya niya. Nandoon yung tulong niya, nandoon yung pinangatawan nila yung pangangailangan ng mga tao. Alam po ninyo ba ang ginawa niya sa mga Muslim? Wala pong gumawa na ninumang opisyal, ninumang mga naging dumaan na presidente sa Republika ng kasaysayan ng Pilipinas. Ang mga madrasa, sinasahuran ng mga imam at mga ustads. Nagbibigay ng paral sa mga kabataan sa mga Islamic institution. Nagbibigay ng pag-hajj na libre sa mga Muslim. Saan kayo makakita ng ganitong mga tao na kapag ganitong araw ng Ramadan, halos ang pagkain sa mga simbahan, sa mga community ng mga Muslim ay halos po puno. Mayroon bang gumawa sa aming mga Muslim? Dito ho namin nakita yung karapatan ng mga Muslim bilang isang mga Pilipino na yung ginawa ng ating mahal na Pangulo si Tatay Digong ay hindi po ginawa ng mga ibang
dumaan ang presidente sa Pilipinas. Yun po yung tanong nyo na kung kami ay talaga dadalhin sa kamatayan para lang may balik siya. Kung kami ay dadalhin sa kamatayan para lang po ipaglaban ng batas na ginawa sa kanya, nilabag ay nandito po kami lahat. At dito po sa Davao, ito po ang nangunguna rito talaga sinusuportahan niya. Alam po natin ito, yung kapatid natin, yung una-una naging deputy mayor po dito sa Davao City, si Randy Usman, tumakbo po itong gobernador, ang kanyang pamilya, yung kapatid niya si Wating, ang kanilang pamilya, ay halos araw-araw nandito sa mga lansangan. Umiiyak sila. Kaya po nandito kami, ipinakikita po namin na sama-sama po kami. Hindi po kami matutulog para po may pakita na ang bansa sa Pilipinas ay nahihurakan. Kung matatandaan po ninyo sa mga reporter po, ang batas sa Pilipinas ay malinaw. Yung soberenya ay nalabag. Hindi lang si Presidente. Saan kayo nakakita na dumating dito walang karapatan dito na ibang country ibibigay niyo sa Pilipino sa kanila? Ibig sabihin walang batas sa Pilipinas, Amiral? Kaya ito sinasabi ng mga ibang leaders sa Pilipinas, kung ito ay pairalin, itong administrasyon ni Marcos, baka ang mga tao, mga Muslim, bumalik, magrebelde at lumaban sa gobyerno dahil walang batas na nangyari sa kasalukuyan. Correct. Talagang ang sarap magrebelde eh. Dahil lang sa ginagawa ng bangag na administrasyon eh. Magrebelde at lumaban sa gobyerno dahil walang batas na nangyari sa kasalukuyan. Correct. Sa ngayon po, sir, ano po ang inaasahan ng mga kapatid nating Muslim sa administrasyon ni Marcos? Wala na. Siguro ang nakikita po natin, parami ang mga tao ngayon na nagsasabi na nawawala yung tiwala po nila sa Wala ng tiwala, wala lahat. Para sa akin, parang wala na ho kami inaasahan. Nalabag nga nila yung Correct. presidente, nalabag nila yung karapatan ng ating mahal na Pangulo, nalabag nila yung matanda, nalabag nila sa Pilipino. Para sa akin, wala na ho kami tiwala sa kanya. Ano bang natitira na tiwala sa kanya? Nakikita natin sa ilang buwan nagkakaroon ng investigation hanggang sa dumating sa Supreme Court, nagkakaroon ng investigation yung billion, trillion. Ninakaw nilang pera, ninanakaw pa nila ang karapatan ng tao, ninanakaw pa nila ang batas sa Pilipinas para pagtakpan. Dahil napakalinaw, is political motivated lang, ginagano nila Pilipinas. Dahil ang pangarap nila sa 2028 ay mapindaw nila si Vice President, si Sara Duterte at itong pamilya para sila ang magpatuloy sa kanilang kawalangian. Napakalayo yung pangarap ni Tambaloslos. Wala na ho naniniwala sa kanya. Napakalayo. Sino ba sila para pa ipagpatuloy yung ginawa nila? Nagawa nga nila sa ating mahal na Pangulo, tayo pa kaya kami pa kay mga maliit na mga Muslim. Kaya kami po, magbantay po tayo. Dahil kaya po kami nandito po kami sa tahanan po ng ating mahal na Congressman, si Pulong Duterte, dito po sa Davao City. Dahil nandito yung lahat ng mga Muslim, dito namin pinagpapatuloy yung dua. Ramadan namin, hiningi namin sa Allah, Ya Allah, ibalik si Presidente, Ya Allah, protektahan itong pamilya, at Ya Allah, magising si President Bangag at ang kanyang mga kasamahan. Natigilan nila sa Republika ng Pilipinas at ang pamilya nito. Dahil wala na po yung pangarap nila, sinisigurado natin sa pangarap nila sa 2020.